there are three general factors kung bibili ka ng baka, no? Kung pang-breed mo na baka, tatlong factors ang kailangan mong tignan. At least dito sa farm, tatlo ang tinitignan namin para mapili natin. Tignan natin kung yun din ang gusto nyong gayahin. Number one, tinitignan namin ang structural soundness ng baka. Itsura. No? Siyempre, dito sa Pilipinas, gusto natin yung mga malalaking baka, malalaman. No? Dahil meat type nga, gusto mo malalaki. Dahil at the end of the day, sa timbangan lahat ang punta niyan. No? So, the heavier yung baka mo, mas madaming karne ang makukuha mo, mas madaming pera ang kikitain natin sa mga baka natin. No? So, yung tayo ng baka, yung hindi mukhang may sakit, active ang baka, maganda yung mga mata, yan ang mga tinitignan natin. Sa structural soundness, matibay ang paa, yan ang mga tinitignan natin. Pangalawa, yung pedigree. Pedigree. Anong ibig sabihin ng pedigree? Ito yung genetic history ng baka. Titignan mo kung pupunta ka sa isang farm, kung saan ka bibili ng baka, tatanungin mo, sino ba ang tatay niyan? Sino ba ang sire? Sino ang dam? Sino ang tatay? Sino ang nanay? Dito po sa Victor Ranch, mabibigyan namin kayo ng complete record hanggang sa kanununuan nung kukunin yung breeder sa amin, hanggang lolo sa tuhod, mabibigyan namin kayo ng history. No? Kung tatanungin nyo, kung gusto nyong makita ang nanay nila, ang tatay nila, no? Pwede namin ituro sa inyo kung sino ang tatay at kung sino ang nanay. No? Para malaman mo ano ang potensyal ng bibili mong alaga. No? Ito ba ay lalaki? No? Ito ba ay magaling magpadede kung babae ang bibilin mo? Ang nanay ba niya ay mabait? No? At maganda ba ang quality ng gatas? Kasi itong mga bagay na ito ay namamana sa mga anak. So, very important na i-review mo yung genetic history ng breeder na bibilin mo. No? Pangatlo, although wala pa tayo dito sa Pilipinas, pero ginagawa namin dito sa Victor Ranch, kapag bumibili po kami ng similya, no? Or semen na ginagamit namin para sa artificial insemination, no? Tinitignan namin yung tinatawag na EPDs, no? Or expected progeny differences. No? Ito po sa mga binibili nating semen sa Amerika, no, or similya sa Amerika na ini-infuse natin sa ating mga alagang baka, tinitignan natin yung EPDs na yan. Ito yung mga numbers, no? Tinitignan nila yung mga characteristics, no, ng mga bakang pinanggalingan ng mga similyang yun. Ano yung mga example ng mga yan? Kung ano ang birth weight, kung ano ang weaning weight, kung ano ang yearling weight, no? Kung ang carcass quality, kung gaano kaganda ang karne, no? Kung gaano kalaki ang bayag para sa fertility, no? Kung gaano kaganda ang gatas ng nanay, no? Ang lahat ng yan, sinusukat nila at tinitignan nila at naglalagay sila ng ranking, no? Inirarank po nila yung mga bulugan na registered doon para malaman niya kung gaano kaganda, no? Yung mga similyang binibili natin. Kamukha po ng nabanggit natin, no? Dito sa Victor Ranch, dalawang qualities ang ini-improve namin, no? Mainly, no? This is docility, yung pagiging maamo ng baka. Ang maamong baka, alam natin, mas madaling patabain ng mas maamong baka. Ang medyo makulit na baka o maligalig na baka, hirap na hirap patabain. No? That's number one. Number two, fertility. Dapat, ang mabibili nating baka, nagbubuntis. Dito po sa Victor Ranch, ang target namin, magbuntis ang ating mga breeders. Magbigay sa atin ng 1 calf per year. No? Magbuntis sila once a year. No? So that's our target. Kung ang mabibili mong baka, kahit na maganda ito, kung hindi naman nagbibigay sa'yo ng guya o hindi nabubuntis palagi, lugi ka. No? Hindi maganda yon. Maganda lang sa itsura, pero hindi siya productive. So yan dalawang yun, ang tinitignan naming qualities na dinidevelop natin dito sa Victor Ranch. Docility, pagiging maamo, at fertile o fertility, pagiging productive ng mga baka. Dito po sa Victor Ranch, hindi po tayo nagko-crossbreed dito. Ang pagko-crossbreed ay napaka-importanting tool ng ating mga cattle breeders also. Because crossbreeding brings out the best quality in our animals. No? Meron tayong tinatawag na hybrid vigor. No? Hybrid vigor. Pag kin-crossbreed mo, ang dalawang breed ng
isang animal, ang lumalabas na produkto nun kadalasan mas maganda kumpara dun sa original na pinanggalingan. Pero po dito sa Victor Ranch, hindi po namin ginagawa yan. Ang ating alaga dito are just purely American Brahmans.